Alright, good day naman po sa inyong lahat. Welcome na naman sa ating panibagong video. For today's video, mayroon na naman pinadala sa Shopee na Formula 8.1 Brake Master Universal Premium Copy po ito, CNC Finish. Maraming salamat pala kay Boss Bean sa nabilang ko nito. Napakaganda po ng item ninyo. Baka naman po. Bale, ito pala ang napili kong CNC Finish guys kasi ayoko na ng may tangke. Saka mas terno to dun sa ating 8.1 din na caliper. So, yan, kwento ko pala sa inyo kung anong nangyari dun sa ating RCS19 na Brake Master na putol yung lever. Kukwento ko pagkatapos ng ating intro. So, yan, let's G! Yan, ito pala yung nangyari sa ating Brake Master na RCS19 Corsa Bembo. Aksidente ko siyang naitumba dahil nung nagwa-washing ako, hindi ko naiayos ng stand. So yun, ginawan ko lang siya ng remedyo para magamit ko siya, makauwi man lang ako. So yun, samahan niyo ako sa pag-install ng ating bagong Brake Master na 8.1. So yun, natanggal ko na pala ang ating Brake Master na RCS19 Corsa. Hindi ko na siya napakita sa video kasi basic lang naman yung pagtanggal nito. So yun, pagpasensyahan nyo na pala ang ating handlebar, medyo makalawang na. Magpapalit na rin naman tayo soon ng PRC na handlebar with rice. So yun, konting-konting ponas lang. Konting-konting ponas lang, okay na yun. Tsaga-tsaga muna. So yun, sabit na natin tong 8.1. Bali, nalagyan ko na rin pala siya ng mga tira-tira kong mga valve bolts. So, para mas pogi lalo. Mabuti, nag-fit naman yung ating mga tira-tirang mga valve bolt. So, yan. Enjoy sa panonood guys. Samahan nyo ako hanggang matapos ng video. No hate lang tayo dito. Ang gamit ko palang brake hose dito guys, yung 6 na non-quick release. Ang tip ko na rin pala, pag yung gamit yung brake hose ay earth, hindi siya papasok sa banjo. Fit lang talaga siya sa tulad ng switch na brake hose. So ayan, gamit lang pala tayo ng 13mm na open range para mahigpitan natin yung mga fittings ng switch hose.
Dahan-dahan lang din sa paghigpit at baka magasgasan yung fittings niya. Ang mahal-mahal pa naman ang hose na to. So, yan. Natapos ko na rin siyang install, pati yung mga hose. Ayan, mamaya masusubukan kung magkakaroon pa siya ng leak. Kung mahirapan ba ako mag-bleed. Kasi dito sa caliper, okay naman. Okay naman ang fittings niya. So, yan. Subukan ko kung makakaya kong i-bleed to. Pag hindi, ipapableed ko na lang dun sa mga kakilala ko. So, ayan. Gagamitin ko palang brake fluid, .3. Tapos, bumili na rin ako ng syringe kung sakaling kailanganin ko na pang normal sa caliper. Para di ako mahirapan mag-bleed. So, yan. Lagyan na rin natin ng brake fluid sa kanyang reservoir. Tapos, bomba-bomba lang muna natin para malagyan ng brake fluid yung brake hose. Ang ginawa ko pala guys, tinanggal ko muna yung caliper kasi nahihirapan siyang mapuno ng fluid yung piston ng caliper. So kailangan natin siyang iliyad o itihaya. Ibabalik ko na rin yung caliper kasi pakiramdam ko may laman na yung piston niya. So, yun. Natapos ko na pala siyang i-bleed, guys. Bali, kinabukasan na pala to. Inabot pala ako ng gabi kaka-bleed. Sobrang hirap niya pala i-bleed. Pero all goods naman to. Na-test ride ko na. Malakas ang preno. So, yun. Maraming salamat sa panonood, guys. Abangan nyo susunod nating video. Magpapalit tayo ng decals dito sa ating Rider 150. So, yun. Imumontage ko muna saglit para mas maayos nyo makita. Yan, peace out.